Talagang ngayon, sulit na sulit ang Lakers sa trade nitong si Luke Kennard kapalit si Gabe Vincent at isang second round pick sa mid-season. Lalo ngayon sa first round ng playoffs, lumabas yung halaga niyan. Malinaw kasi sa report nung una, kulang ang Lakers sa 3-point shooter. Bottom tier sila pagdating sa 3-point attempts at percentage. Kailangan nila ng elite spacer para gumana nga ang offense ni LeBron James, Luka at Reeves. Kaya kinuha nila si Kennard na number 1 ngayon sa 3, halos pumapasok sa 49 to 50% ang 3-point percentage niya. Isa yan sa pinaka-accurate shooter sa Hawks. Nag-average siya ng 20 points per game, 53 sa field, 49 sa 3. Kaya malinaw na nasagot talaga yung pangangailangan ng Lakers dyan. Di ko rin alam kung paano napapayag na Pelinka ang Hawks sa trade dyan. Samantalang si Vincent meron lang 4.8 points per game. Hindi consistent shooter kaya upgrade nga raw talaga sa spacing, shooting yung trade na to para sa Lakers. Tapos ngayon sa playoffs, mas lumabas pa yung value ni Kennard sa Lakers. Perfect fit para kay LeBron. May basketball IQ, off-ball movement. Based sa analyst breakdown, may plus 8.7 net ratings ang duo ni LeBron at Kennard ngayon. Mas malakas sa pick and roll at off-ball chemistry. Kaya sa Game 1 ng playoffs kontra Rockets, nakitang sobrang effective yan kasama si LeBron habang walang Luka at Austin Reeves. Sa Game 1, si Kennard ang nag-lead sa offense nila, 27 points, perfect sa 3, 5 of 5. Kaya napunan niyan yung gap sa scoring nitong si Luka kahit hindi ganun kataas yung level. Yan din kasi mismo yung inaasahan na magi-step up sa second unit. Support nga dito kay LeBron. Pero mas pwede nga raw gamitin ngayon yan sa starter nila lalo na't dahil sa pagiging effective nito na partner kay LeBron. May spacing at playmaking na nagbubukas ng maraming open shot sa mga teammate niya. Samantalang si Gabe Vincent kasi ngayon pagka-trade inaabot pa yan ng injury. Tapos ngayon sa playoffs meron lang yan 2 points, 1 of 2 sa field. Yung number na yan hanggang ngayon talagang inconsistent pa rin. Hindi ganun kalaki ang impact niya sa rotation. Kaya nakikitang hindi nagawa nitong si Gabe Vincent ngayon kung ano yung bagay na nagagawa ni Luke Kennard sa Lakers. Kaya hindi lang sila umaasa ngayon kay LeBron Mas magandang team offense, mas organized na ball movement. Kaya ngayon nakikita talagang nasulit ng Lakers si Kennard. May report pa ngayon na lumalabas na possible bigyan ng Lakers front office ng long-term contract itong si Kennard. Elite shooter yan at yan mismo yung exact need ng Lakers ngayon at lumalabas pa yung full potential niya. Nag-step up sa pinaka-importanting moment na to sa playoffs at napunan ang scoring gap kahit walang star power tulad ni Luka at Reeves. Ang Lakers naka 60% sa shooting sa overall stats nila na napakataas nito para sa playoffs Yan mismo yung hindi inaasahan sa kanila ngayon, lalo na sa kawalan ni Luka at Reeves dahil halos 50% sa team offense nila ang nawala ngayon. Pero dahil nga sa scoring nitong si Luke Kennard, medyo napupunan yan. Hindi na lang kasi ang basta spot up shooter sa rotation nila ngayon sa playoffs May contribution siya off the ball dribble, nakakasabay sa transition offense, kaya niyang gumawa ng sariling shot, hindi lang basta catch and shoot. Kaya talagang nakitang malaking adjustment din ang ginawa ni Redick sa role nitong si Luke Kennard. Based mismo sa NBA analysis, well-rounded offensive game itong si Kennard Yung pinapakita niyan parang mini version ng offensive role ni Luka. Kahit naman hindi ganun ka same level. Kahit si Redick sa post-interview, pinuri yung pagiging aggressive nitong si Kennard lalo na sa 3-point area. May 5 of 5 yan sa 3, talagang perfect attempts kahit floor general at ball handler. Kaya pa rin niya maging efficient mula sa field at 3 na nagiging threat ngayon sa series nila. 2-man game ang ginawa dyan ni Redick, LeBron plus Kennard. Ginamit sila sa pick and roll at drive and kick system. Si LeBron 13 assists, naging primary playmaker. Samantalang si Kennard, primary shooter plus scorer. Kapag nag-drive si LeBron, kick out kay Kennard, automatic 3. Kapag dinouble team naman si Kennard, open lanes para sa iba. Kaya nagkakaroon ng mas maraming open shot. Kaya ngayon nagkaroon ng positive 8.7 net ratings ang duo ni LeBron at Kennard. Malakas ang chemistry dahil sa spacing at decision making na mismong sobrang naging effective ngayon sa series. Kaya lalong tumataas ang kumpiyansa ng mga to dahil hindi na lang ngayon nakaasa ang Lakers kay LeBron habang walang Luka at Reeves dahil merong nag-step up mula sa team offense nila. Hindi lang naman si Kennard merong Hachimura, Marcus Smart, Laravia at Ayton. Kailangan na lang talaga ng consistency ng mga to sa series nila. Habang walang Luka at Reeves, hindi na lang ngayon babase ang Lakers sa one-man team.
At hindi ma-overuse itong si Lebron habang walang Luka at Austin Reeves na support. Mas nagiging balance ang rotation at ball movement ng mga to ngayon.